Huwag ka na nga magsalita at magpaliwanag. Nabubwisit lang ako lalo eh. Walang kwenta yung negosyo na ginagawa ninyong ganito. Sa susunod, huwag na kayo mag-offer kung hindi nyo naman nasusunod, di ba? Tsaka dapat lahat ng gusto namin, yon ang gagawin ninyo. Binayaran namin kayo, tandaan mo yan. Ay, na-bad trip na ako. Ang ganda ng suot at ayos ko tapos bubusitin lang ako ng pangit ninyong service. Kung may negative 5 star, yon ang rate ko sa inyo. Hindi na dapat magpasalamat sa inyo. Wala kayong kwenta. Tapos nagka-aberya pa sa mic kanina. Hindi gumagana nung nagsasalita ako. Dapat kapag ganyan, pulido na eh. Sayang yung pera namin eh. Yung sa mic po, ma'am, nahila niyo po kasi yon. Nasira po siya, pero may dala naman po kaming extra. Pasensya na po talaga. Hindi. Walang pasensya rito ha. Hindi masarap yung luto ninyo. Tapos yung ibang ulam pa malamig na. Kanina late pa kayo ng 5 minutes mag-serve. Tapos yung pagkain ninyo sobrang konti lang din. Tinipid nyo kami ng sobra ah. Sobrang nakakahiya to sa mga bisita namin. Lalo doon sa mga kamag-anak namin lumabas pa para makapunta rito. Napaka-unprofessional ninyo. Hindi na namin to babayaran ng buo. Kaya nga kami nanguha ng catering para hindi na kami ma-stress. Kaso ganito naman yung ginawa ninyo sa amin. Buwisit na yan. Huwag na kayo magnegosyo ha. Normal naman ang magreklamo kung hindi gusto o pangit ang serbisyo. Pero kung ang pagrereklamo sa lahat ng bagay, yun ang mahirap. Ganon ang ugali ni Solen. Lahat ng serbisyo sa kanya, kahit na maganda, ay lagi siyang may nakikitang mali at laging may nirereklamo. Yun din ang magiging dahilan upang maparusahan siya ng malala. Magagawa niya pa kayang magbago? O habang buhay na lang niyang pagsisisihan ang pagkakaroon ng ugaling nagdala sa kanya sa kaparusahan? Hoy, ano na naman ba yung narinig ko sumugod ka doon sa salon ni Gingy? Inaway mo rin yung isa niyang empleyado. Paano ba naman kasing hindi ko yun aawayin? Nakakainis yung ginawa niya sa buhok ko. Tignan mo nga ang pangit, di ba? Hindi ko gusto yung ang dry ng laylayan. Ano bang ginawa mo? Rebond ba? Nagpa-hot oil ako, yung promo nila na $199. Ang pangit ng ginawa sa buhok ko. Baliw ka pala eh. Nagpa-hot oil ka, kailangan na ng rebond at botox yung buhok mo, no? Buwaghag na talaga yan. Hindi himala ang serbisyo nila para gumanda yung buhok mo. Anong inaasahan mo? Magkakaroon ka ng super straight na buhok? Kung ako yun, binalik ko pa yung $199 mo. Bato ko sa mukha mo, tig-pipiso. Ang sabihin nila, nung ako na, tinipid nila ang gamot. Bakit si Ruth? Ang ganda naman ng buhok niya. Straight ang buhok nun. Maganda na buhok nun dahil alaga niya yun. Ikaw parang buwaghag na kulot yung buhok mo, oh. Huwag mo isisi sa ibang tao kung bakit di nila mapastraight yan. Yung tig 199 ang kinuha mong promo eh. Ang kuripot mo ba naman kasi? Sana yung treatment na talaga. Para gagastos ka lang ng 2K dyan sa buhok mo eh. Huwag silang mangako na gaganda ang buhok kung hindi naman totoo, di ba? Ang problema kasi dyan sa mga baklang nasa salon, mga sinungaling. Pagsabihan mo sila, tingin ko na sa mga bakla, mga mukhang pera na hindi nagsasabi ng totoo. Wow, kala mo naman ang ganda mo eh, no? Uso tumingin sa sariling gawa, ha? Yung ireklamo mo next time, yung tama naman sa binayad mo. Hindi yung magbibigay ka ng barya tapos hihingin mo, himala. Hoy, sino ka dyan, te? Ugali na kasi ni Solen ang magreklamo. Wala nang naging magandang serbisyo ang sino man kapag sa kanya na napupunta. Lahat na lang kailangan may pupunahin siya, kahit na maayos naman sana ang serbisyo. Madalas nakilala na siya kaya walang gustong gumawa ng serbisyo para sa kanya. May mga nawawalan pa ng trabaho dahil sa kagagawan niya. Wala siyang pakialam sa iba dahil ang paniniwala niya, basta nagbabayad siya, dapat palagi siyang masusunod. Isang araw, umalis siya para magpamasahe. Noong makita siya ng mga masahista, takot na takot ang mga ito. Bagong masahista ang ibinigay sa kanya. Ngayon lang kita nakita dito ah. Bago po kasi ako, ma'am. Sinabi na ba nila yung ayaw ko kapag minamasahe ako? Opo, nasabi naman na po nila. Ano yung ginagawa mo? Sabi ko ayoko ng maraming langis dahil ang lagkit sa katawan.
Pero kailangan po kasi to, ma'am. Hindi ko po kayo pwedeng i-massage na kaunti lang yung oil. Mai-irritate po yung balat nyo. Baka po magreklamo po kayo. Mas lalo akong magrereklamo kung hindi mo susundin kung ano yung gusto ko. Baka nakakalimutan mo na ako ang customer dito. Walang nagawa ang masahista na gusto ni Solen. Hanggang sa nagpatuloy ang 1 oras at kalahati na pagmamasahe sa kanya. Nung natapos na, doon na siya ulit nagreklamo. Pero sa mismong may-ari na. Nakita niyo bang sobrang pula, di ba? Ang hapdi ng balat ko, kaya nga ako nagpamassage para mawala tong sakit ng katawan ko. Pero binigay niyo sa akin bago? Lalo lang sumakit yung katawan ko eh. Ibalik niyo sa akin ang binayad ko. Magdedemanda talaga ako. Hindi na nakipagtalo pa ang may-ari. Ibinalik sa kanya ang perang ibinayad niya. Matapos noon, sinabihan niyang hindi na siya pwedeng bumalik doon. Pero mas lalo siyang nagalit. Hindi raw yun pwede dahil may karapatan ang bawat customer na magreklamo, lalo na kung hindi nila gusto ang serbisyo. Pero nagmatigas din ang may-ari na lagi niya raw yung ginagawa. Para bang nakakalibre na siya ng masahe. Pero hindi na siya pinansin pa ni Solen. Nung kinagabihan, magkasama na naman si Solen at ang kaibigan niyang si AZ. May balak silang mag-inom dahil walang pasok kinabukasan. Huwag kang mag-iskandalo rito, bakla ha. Kapag ako talaga napahiya, aawain kita na malala. Depende kung anong service gagawin nila mamaya. Sabi ko na nga ba dapat sa bahay na lang tayo. Nagpamassage pa naman ako kanina. Nakalibre ako. May nanlibre sa'yo? Hindi. Binawi ko yung perang ibinayad ko. Para ba naman akong binugbog eh. Ang tanga nung nagmasahe sa akin. Bago lang ata yun eh. Ang sakit ng kamay niya ha. Kaya nga namumula yung katawan ko kanina, di ba? Ay, duda ako. May ginawa ka na naman kalokohan kaya nakalibre ka doon. Nagreklamo lang ako. Karapatan ko namang bawiin yung perang ibinayad ko, no? Nagbayad ako ng tama, kaya dapat yung service nila tama rin, di ba? Sus, wala naman tama sa'yo, no? Lahat ng ginawa ng tao sa paligid mo, puro na lang mali. Ay, bahala ka na nga. Gusto kong uminom. Hindi naman mainit tong pagkain natin. Teka nga, magreklamo ako. Kuya! Kuya! Mainit naman Anong klaseng init ba ang gusto mo? Yung mapapaso ka? Kuya, bakit ganito tong sisig na order namin? Hindi naman mainit to. Tapos bakit isang sili lang? Ang konti pa ng servings ninyo. Ayusin nyo naman sana, no? Hindi yung ganito. Mag-iinom kami. Huwag nyo naman kaming bigyan ng stress. Hindi, Pogi. Okay na yan. Mainit naman, saka ganito naman talaga ang servings nila. Hindi pwede. Mag-rate ako ng 1 star dito kapag hindi nila dinagdagan yan. Hindi naman tayo magmumukbang. Bakit kailangan sobrang daming pulutan? Ano bang gagawin mo? Mamumulutan lang? Balik mo na yan. Kinukuha na nga oh. Ang konti ng servings nila. Baka naman karmahin sila niyan sa sobrang panlalamang nila sa mga tao. Baka naman ikaw ang karmahin niyan sa pagiging reklamador mo. Ganon ang technique. Takot yan sila makareceive ng 1 star, no? Hayaan mo sila. Marami silang pera. Tsaka, negosyo nila to, no? Kung walang magrereklamo sa kanila, wala naman silang aayusing trabaho. Mali pa rin yun, no? Ginawa mo ng trabaho ang pagrereklamo. Karapatan natin yon bilang customer. Ayaw ko na nung sisig. Ito na lang kakainin ko. Baka mamaya duraan nila yun doon. Alam ko pa namang gawain ng iba. Kapag naiinis sila sa customer na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo, dinudugyot nila yung pagkain. Subukan lang nila. Ipopost ko talaga sila. Makikita nila ang hinahanap nila, no? Masisira itong negosyo nila, Tsaka yung post ko naman, honest review yun. Kapag binalahura nila yung pagkain ko talaga. Hindi ka ba nagsasawa na magreklamo? Parang wala kang kasiyahan sa buhay. Wala kasing maayos sa serbisyo rito. Hindi naman ako magreklamo kung maayos sila, di ba? May iba naman na maayos, may iba na tolerable naman ang mistake. Kapag ganun, pagbigyan mo na. Hindi yung maliit na inconvenience lang, akala mo aping-api ka na. Kapag pinagbigyan mo sila, lagi na nilang gagawin yun. Dahil iisipin nila na okay lang kasi baka maintindihan naman ng customer. Mali yun kapag ganun, di ba?
Sa halip na ayusin nila yung serbisyo sa atin tayo yung tinuturuan nila mag-adjust. Kaya dapat ipamukha na sa kanila kung sino sila at sino tayo. Ay, bongga talaga ng mindset mo. Hindi ko gets minsan. Basta, alam mo kung anong karapatan mo, hindi ka aabusuhin ng mga negosyante na yan. Pero ang inaaway mo, yung mga empleyado nila? Para apektado din negosyo nila, di ba? Basta, customer is always right. Taas noo pa si Solen habang sinasabi niya yon. Ilang araw pa ang lumipas kung ano-anong reklamo na lang ang ginagawa niya. Minsan sinasadya niya para makalibre lang. Hanggang sa isang beses, bumili siya ng binebentang damit sa Facebook. Pero paglabas niya ng opisina, wala ron ang nagbebenta kaya agad niyang tinawagan. Nasaan ka dito? Andito na ako Ano ba naman yan? Ang sabi ko, pagbaba ko, gusto ko makikita na kita dito. Ano? On the way ka pa lang ba? Napakainit dito sa labas Ano ka ba naman? Nagbebenta ka tapos ang gusto mo yung customer pa maghihintay sa'yo? Bumili lang po ako ng tubig saglit. 1 hour na po kasi akong naghihintay sa labas ng opisina ninyo, ma'am. Ang init dito. Cancel ko na lang yan. Bogus buyer ka. Buisit ka. Hindi naman po pwede yan, ma'am. 1 oras na po ako naghihintay sa inyo Pabalik na po ako. Nag 7-Eleven lang po ako kasi uhaw na po talaga ako. Wala pa naman pong 5 minutes ang hihintayin ninyo. Wala akong pakialam. Hindi mo dapat pinaghihintay yung customer mo. Ayoko na. Hindi ko na kukunin yan. Sa susunod, kapag magbebenta ka, ayusin mo naman Hindi yung gusto mo customer pa maghihintay sa'yo na matagal Ayoko sa lahat yung ganito. Bahala ka dyan. Pinatayan ni Solen ng tawag ang kausap niya. Matapos nun ay nag-post siya ng mga paninira tungkol sa page ng nagbebenta ng damit. Kung ano-anong masasakit na salita at insulto ang pinagsasabi niya. Noong mabasa yon ng kaibigan niya, kinausap siya. Uy girl, awa na lang doon sa may-ari ng page. Nagbebenta lang yung tao. Bakit naman ako maaawa sa kanya? Inireport ko nga yung page niya Naiinis ako. Pinaghihintay ba naman ako? OA mo naman. 1 hour mo pinaghintay yung tao tapos 5 minutes lang na paghihintay, hindi mo pa magawa? Time is gold nga, di ba? Dapat maging responsable siya. Matuto siyang pahalagahan ang oras ng customer niya. OA mo. Tig 100 pesos na pre-loved clothes lang ang binili mo. Kung makademand ka naman dyan. Customer ako, di ba? O dapat lagi akong masusunod. Kung hindi naman pala nila kayang ibigay yung kailangan ko, wag na sila magnegosyo. Talagang ipopost ko sila niyan. Ay, nakaka-stress ka kausap. Bahala ka dyan. Ikaw rin, ewan ko kung ano mangyayari sa'yo kapag nakahanap ka ng katapat mo. Sila ang nakahanap ng katapat nila, hindi ako. Nakilala nila kung sino ang customer na dapat talagang binibigyan ng pansin. Hindi na lang pinansin ni AZ ang kaibigan. Noong may pinuntahan silang lugar, doon na naman nag-eskandalo si Solen. Lalo na nung hindi niya nakuha ang inaasahan niyang libreng gamit. Tapos na kasi ang promo noong dumating siya, pero gusto niya pa ring mabigyan siya. Tingnan nyo, ipopost ko talaga yung ginawa ninyo. Ano naman kung kahapon patapos ang promo ninyo? Dapat buong buwan yan. Hindi yung ganyan na may date lang. Paano naman yung mga customer na ngayon lang nakita ang promo? Nasaan ba yung manager ninyo? Kakausapin ko lang. Tara na girl, huwag may pahiya ang sarili mo. Hindi ko pinapahiya ang sarili ko. Pinapahiya ko yung serbisyo nila. Kaya nga ako nag-avail dahil nakita ko dun sa labas na may promo sila. Tapos sisingilin nila ako ng mahal. Sinabi ko na sa'yo kanina, natapos ng promo nila. Ang laki na nakalagay na date dun sa unahan, no? Kaya lang tayo tumuloy dito dahil mapilit ka Tapos ngayon ayaw mo magbayad ng tama? May karapatan ako magreklamo. Hindi naman ako papayag na ganito lang, no? Ang galing naman nila, di ba? Nasaan na ba yung manager? Girl, tumigil ka na dyan. Nakakaya sa mga tao. Ay, teka nga. Ako na magbabayad. Miss, pakaltas na lang dito sa card ko yung discount promo. Tapos singilin nyo na lang siya ng bayad na gusto niya. Huwag mong gawin yan, girl. Tigilan mo yan. Anong wag gagawin? Ako nahihiya sa ginagawa mo.
Reklamo ka na reklamo sa kanila, ikaw tong hindi nagbabasa. Hindi porket gusto mo, ipagpipilita mo na, no? Customer ka, pero may utak ka dapat. Ay, okay na yun, aalis na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Kahit nakakaunti na lang ang babayaran ni Solen, hindi niya pa rin binigay ang pera. Inahaway-away niya ang mga empleyado, maging ang manager. Dahil nanggugulo na siya, pinalabas na lang siya at hindi na pinagbayad. Sapat na raw ang ibinigay ng kasama niya. Dahil doon, tuwang-tuwa naman si Solen dahil nakalibre siya. Ilang buwan pa ang lumipas, ang dami niyang naging reklamo. Paulit-ulit. Minsan mababaw lang naman sana, pero pinapalala niya para magmukhang mas nakakaangat siya sa iba. Isang beses pa, nagpatulong sa kanya ang kapatid niya na maghanap ng lugar kung saan pwedeng ganapin ang handaan para sa 1 taon ng anak nito. Nakakita naman agad siya ng mura at bago sila magbigay ng paunang bayad, nakipagkita muna siya sa mag-aasikaso nito. Tila ba pamilyar sa kanya ang mukha ng babaeng nakausap niya. Nagkita na ba tayo? Hindi ko rin po tanda. Baka po, marami kasi akong trabaho. Baka nga. So ayun na nga, bale 60 packs to kasama na lahat. Location, foods, host. Opo, kasama na po talaga lahat yon. 6 dishes plus drinks po. Tapos yung sa free small cake po. Bale, yun po kasi yung in-avail ninyong package, yung sa 70K po for 60 packs. Sure kayo na maganda yan ha? Hindi yung mapapahiya yung pamangkin ko sa mga magiging bisita namin. Baka mamaya sabihin ng mga kamag-anak namin, tinitipid namin ng kapatid ko yung birthday ng anak niya. First birthday po ito, kaya mas marami po talagang program para sa mga bata. Mag-down muna ako ng 10K. Ay, ma'am, ang usapan po natin 50% po, di ba? Hindi ako magtitiwala agad sa inyo, no? Mas maganda kung makita ko kaagad kung maayos ba serbisyo ninyo. Ayokong isugal ang pera namin para sa service na hindi ko naman pala magugustuhan. Andoon din naman ako sa event. Doon mo ako singilin. Kung hindi ako makapagbigay agad. Ayaw mo ba? Hahanap na lang ako ng iba. Nasaan ba manager mo? Sabihan ko na lang po kayo, ma'am. Dapat ngayon pa lang alam mo na. Hindi ako magsasayang ng oras para sa wala ha. O ano na? O ito na yung down ko. Busy akong tao kaya utang na loob. Huwag mo sinasayang yung oras sa ibinigay ko ngayon sa usapan na to. Kung ganito lang din pala ang service ninyo una pa lang, baka pangit na yan sa mismong event. Baka gusto mong i-post ko tong nangyari na to. Ewan ko kung makakita pa kayo ng ibang customer. Alam nyo naman ng mga tao, isang paninira lang sa business ninyo, apektado talaga kayo. Wag po. Sige na po, ako na lang po ang magsasabi sa manager namin. Yun naman pala eh. Makakausap ka naman pala na maayos. Oh, eto na. Siguraduhin ninyong wala akong magiging reklamo niya sa mismong event ha. Nako, sisiraan ko talaga kayo. Lumipas ang ilan pang mga araw, sinigurado ni Solen na magiging masaya sila sa araw na yon. Kahit na 1 buwan pa bago ang naturang kaarawan ng pamangkin niya, halos araw-araw niyang pinapaalala kay Marcia ang tungkol sa binayaran niyang serbisyo. Mukha namang napansin yun ng kaibigan niya dahil tuwing magkatabi sila, walang ibang ginawa si Solen kundi ang magpadala ng mensahe kay Marcia. Uy girl, paawat ka naman dyan. Alin? Bakit? Nagchat-chat ka na naman dyan kay ano. Sino yan? Marcia? Yung sa may event organizer? O ito nga yung kinukwento ko na kinuha kong catering, yung nakita ko sa group. Oo nga, alam ko. Pero bakit panay ka naman chat sa kanya? Anong meron? Pinapaalala ko lang sa kanya. Nagbigay na ako ng 10K no? Imposible naman na makalimutan nila yan. May date naman na kayo na pag-usapan, di ba? Dapat mag-message ka sa kanya mga 1 week before ng event. Then 3 days ulit before ng event. Hindi yung para kang silosa na jowa na lagi nanghihingi ng update. Tapos kapag hindi siya nag-reply, awayin mo. Malamang, gusto ko maging segurista no? Pupunta doon yung mga kamag-anak namin. Ayoko mapahiya kami. May ibang work yung mga taong kinukulit mo kaya hindi siya basta makakapag-reply kapag gusto mo.
Mamaya may event na inuuna yan. Ay, kung ako talaga magtatayo ng negosyo, ibaba na agad kita. Ang hirap mo maging kliyente. Nakakainit ng dugo. Baka mamaya i-cancel pa nila yan, ikaw mahirapan dyan. Okay lang, sino ba namang mapapahiya, di ba? Marami akong followers, no? Makikita talaga nila kung sino yung mga pangit ang service. Tingnan mo, mawalan pa sila niya ng negosyo. Mawalan sila ng client. Sila naman ang masisira kapag ginawa nila yun, no? Bakit kasi hindi ka mag-chill dyan? Darating naman yung araw na yun eh. Saka over ka sa pagiging metikulosa. Mali-mali naman yung pamamaraan mo. Tapos ang inaatupag mo palagi yung paninira at mali. Gusto mo laging perfect. Kahit maliit na bagay, hindi mo pinapalampas. Ay, gusto ko talaga noon perfect. Hindi pwede sa akin ang pwede na. Kahit maliit pa yan o malaki, dapat pagtuunan ng pansin. Ayoko nang may nagkakamali. Ikaw ba hindi ka nagkakamali? Sa work mo nga nagkakamali ka rin naman, di ba? Pero iba naman yun. Ay parehas lang yun, girl. Ang pagkakaiba nun yung sa service. Dapat alam mo na di sa lahat ng pagkakataon makukuha mo kung ano yung eksaktong gusto mo. Tingnan mo kung makaka-apekto ba yung nirereklamo mo o pwede naman palampasin na lang. Kasi kung panay ka reklamo, parang sinabi mo na rin na lahat ng mali na naggagawa mo sa trabaho mo sisisanting ka na rin. Iba naman kasi yung sinasabi mo. Ang layo mo sa reality. Girl, ikaw ang malayo sa reality. Alam mo, ayoko makipagtalo sa'yo ha. Aalis pa kami ngayon. May photoshoot pa pamangkin ko. Bahala ka na dyan. Kahit na anong daldal ni AZ sa kaibigan, hindi siya pinakinggan nito. Noong araw nga na yon, umalis si Solen kasama ang kapatid at pamangkin niya. Habang kinukuhanan ng litrato ang pamangkin niya, panay ang pagtuturo ni Solen kung anong dapat na gawin. Ayusin mo. Banda dito ka oh. Tapos kuhanan mo siya ng anggulo banda dyan. Dito ka. Ano ka ba naman? Anong service yung ino-offer mo kung hindi ka naman pala nakikinig sa client mo? Nainis sa kanya ang photographer. Pinagsabihan siya na bakit niya pinangungunahan kung anong gagawin niya. Hindi naman daw si Solen ang kukuha ng litrato. Bakit mas marunong pa siya? Sinabi rin sa kanya ng lalaki na matagal na siya sa industriya. May mga artista na rin siyang nakuhanan ng litrato pero hindi daw ganoon ka-demanding sa ginagawa niya. Hayaan lang daw siya dahil mas alam niya kung saan ang magandang anggulo. Aba, ayos ka rin no? Ang sama naman pala ng ugali ng photographer na nakuha ninyo. Hindi dapat ganito. Dapat tayo ang masusunod, hindi siya. Kaya nga siya binayaran para kumuha ng picture na gusto natin, di ba? Paano namang tayo masusunod kung gusto niya yung gagawin niya? Hindi pwede yun. Binayaran siya para sa serbisyo niya. Tayo ang customer. Tayo ang dapat na masusunod. Kung ano yung gusto natin, yun lang ang gagawin niya. Pala desisyon yan. Nagtalo silang dalawa. Mabuti na lang ay umawat ang bayaw ni Solen at sinabi na magaling nga raw yung nakuha nilang kukuha ng litrato sa bata. Kilala na raw yon ng mga kaibigan niya. Hayaan na lang daw dahil tunay naman na mas alam nito kung anong anggulo ang kukuhanan. Hintayin na lang daw ang resulta. Aayaw na sana ang photographer pero napakiusapan pa siya. Siya lang din kasi ang may mura at kalidad na serbisyo. Kung kukuha pa sila ng iba, baka magahol sila sa oras. Gagamitin na rin kasi ang litrato para sa paggawa ng imbitasyon. Buong oras na yon, inis na inis si Solen. Pakiramdam niya, hindi siya pinakikinggan ng mga kasama niya. Ilang araw pa ang lumipas, lumabas na ang mga litrato. Nakita yon ni Solen, pero ang dami niyang komento. Ay, ang cute naman ni Lucas. Ang galing mag-pose, oh. Ay, bet ko tong family picture nila. Panalo to, girl. Ang galing ng photographer. Anong magaling dyan? Ang pangit na ugali ng photographer, no? Pabebe, bading ata yun. May problema tayo sa bading? Alam mo ba, tinuturuan ko siya ng magandang angle. Ayaw naman makinig sa akin. Nagbayad naman sana. Girl, malamang nag-aral yun ng matagal sa pagiging photographer. Tapos magiging mahadera ka doon? Feeling pro?
Siya lang nakakaalam kung paano kumuha ng pictures, no? Ikaw nga hindi marunong kumuha ng angles eh. Sa cellphone na lang hindi mo pa ako makuna na maayos. Tapos tuturuan mo yung photographer. Tingnan mo, wala man lang magagandang kuha. Ha? Bulag ka, girl? Totoo naman ah. O tingnan mo to. 'Di ba? Kung dito siya sa kabilang side kumuha, mas makikita yung maraming flowers. Hindi yung ganyan lang nakakaunti. Dito yung araw. Mas maganda yung lighting sa pwesto niya. Hindi ako pro ha, pero alam ko yan no. Kaya tama lang ang pwesto niya. Utak mo ang mali. Saka pala ugali. Ang pangit din ng ugali niyan eh. Nagagalit na agad sa akin. Hindi dapat ganun. Binayaran ka para sundin yung gusto ng customer mo, hindi yung magmamarunong ka. Ikaw ang customer? Yung kapatid mo, di ba? Kamag-anak naman ako ha, tsaka andun ako. So, hindi ikaw ang dapat niyang pansinin kasi una sa lahat, wala namang mangyayari kahit nandun ka o wala. Hindi naman ikaw yung may birthday na kukunan ng picture, di ba? Hindi ka naman niya model. So ano ka lang doon, saling pusa. Kaya wala kang karapatang mag-demand. Yung kapatid mo nga gandang-ganda na rito eh. Maganda naman sa kanya lahat eh. Kailan ba nagreklamo yun? Ayun naman pala eh, walang problema dun mismo sa nagbayad. Saka na-capture naman ang happy moments ni baby. So huwag ka na magdada dyan. Basta okay sa kapatid mo, okay na yon. Pati sa akin. Basta ako galing na galing ako sa photographer. Ikaw lang namang walang bilib sa ibang tao eh. Kahit na wala namang reklamo ang kapatid niya, naglagay siya ng mababang rate sa page ng naturang photographer. Kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi at maging ang ugali nga ay pinuntiryan niya. Hindi naman siya makilala dahil ibang pangalan ang gamit niya at wala rin siyang mukha roon. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa dumating na ang araw ng selebrasyon. Kasama si AZ dahil imbitado siya. Masaya naman nung una. Masaya ang mga tao, ang mga magulang at lalo na ang mga bata sa naging palaro. Pero walang ibang ginawa si Solen kundi ang magreklamo. Bakit naman ganito lang yung serving ninyo ng food? Ano ba yung cake na yan? Ang liit naman. Ang pangit ng design. Sino ba nagsabi sa inyo na ganito? Blue pati yung cake. Tapos, ano ba naman yan? Wala pang lasa tong mga pagkain niluto ninyo. Yung mga palaro ninyo, bakit naman ganun? Sino bang manager nyo? Ayun po, yung nag-MC. Kakausapin ko yan mamaya. Nakakainis tong serbisyong ginawa ninyo, sa totoo lang. Pero sabi naman po ng kapatid ninyo, okay lang naman daw po. Tsaka po yung sa servings namin, nakahati na po kasi yan doon sa mga bisita. Ito po yung design na sinabi sa amin. Yun lang naman po ang sinunod namin. Hindi ganon. Kung ano dapat yung sasabihin ko, yon ang susundin ninyo. Ayoko ng serbisyo niya. Napakapangit. Sobrang pangit talaga. Hihintayin ko yung manager ninyo para makausap ko. Buisit na yan. Pasensya na po talaga kayo, ma'am. Tapos may mali pa doon sa design. Hindi po kasi kami pwedeng maglagay ng logo doon, ma'am. Doon po kasi nakalagay yung mga wire. Baka po kasi mag-init, magputukan yung mga lobo. Mga bata po yung nandito, kaya po baka matakot. Tsaka pinaalam na po namin yan kanina. Kasi yung ibang gusto ninyong makita, hindi po pwede. Lalo na kinonsider po namin na puro bata po ang magiging bisita. Huwag ka na nga magsalita at magpaliwanag. Nabubwisit lang ako lalo eh. Walang kwenta yung negosyong ginagawa ninyong ganito ha. Sa susunod, wag na kayo mag-offer kung hindi naman ninyo nasusunod, di ba? Tsaka dapat lahat ng gusto namin, yon ang gagawin ninyo. Binayaran namin kayo, tandaan mo yan. Ay, na-bad trip na ako. Ang ganda ng suot ko at ayos ko. Tapos bubusitin lang ako ng pangit ninyong service. Kung may negative 5 star, yon ang rate ko sa inyo. Hindi na dapat magpasalamat sa inyo dahil wala kayong kwenta. Tapos nagka-aberya pa ang mic kanina. Hindi gumagana nung nagsasalita ako. Dapat kapag ganyan, pulido na eh. Sayang yung pera namin eh. Yung sa mic po, ma'am, nahila niyo po kasi yon. Nasira po siya. Pero may dala naman po kaming extra. Pasensya na po talaga. Hindi! Walang pasensya-pasensya rito. Hindi masarap yung luto ninyo. Tapos yung ibang ulam pa malamig na. Kanina late pa kayo ng 5 minutes mag-serve. Tapos yung pagkain ninyo sobrang konti lang din. Tinipid nyo kami ng sobra.
Sobrang nakakahiya to sa mga bisita namin, lalo na doon sa mga kamag-anak naming lumuwas pa para makapunta rito. Napaka-unprofessional ninyo. Hindi na namin to babayaran ng buo. Kaya nga kami nanguha ng catering para hindi na kami ma-stress. Kaso ganito naman yung ginawa ninyo sa amin. Buisit na yan. Huwag na kayo magnegosyo ha? Mag-usapan na lang po natin ito ng maayos, ma'am. Hindi naman po pwedeng hindi nyo kami babayaran. Kasi po, malaki yung abono namin dito, ma'am eh. 10K lang po yung una ninyong bigay eh. Magbabayad pa kami para dito sa venue. Sinunod naman po talaga namin lahat ng gusto ninyo. Magkaiba po kasi kayo ng pinapagawa ng kapatid mo eh. Nalilito kami kung sino yung susundin. Kaya po, sinunod namin yung sa kapatid mo. Bulok yung paliwanag mo kasing bulok ng serbisyo ninyo. Mamaya pag-usapan natin to. Pero ngayon palang sinasabi ko na sa inyo na bad trip na ako. Hindi na nagawa pang ngumiti ni Solen. Kahit na halos lahat naman ng tao ay masasaya. May mga kamag-anak siyang kinakausap at yung mga may dalang bata ay natutuwa rin dahil nga sa masaya ang mga anak nila. Maging ang kapatid niya ay masaya rin na nakapaglaro at nabigyan ng magandang alaala ang anak niya. Tanging si Solen lang talaga ang may problema. May napapansin silang maliliit na aberya pero pinababayaan na lang nila dahil sabi nila minsan daw hindi naman magagawang perpekto ang serbisyo. Basta hindi lang yun magiging malaking sagabal para hindi matuloy ang kasiyahan. Habang nagpapalaro sa mga bata, nakaupo si Solen, nakasimangot. Maya-maya pa, nilapitan siya ng kaibigan niya. Ang sarap nitong cupcake ah. Hindi siya ganun katamis pero okay siya sa mga bata. Uy, ano yan? Kulang na lang sumayad na yung baba mo sa lupa. Bakit ba nakabusangot ka na naman dyan? May kaaway ka ba? Paano hindi ako bubusangot dito? Palpak yung service ng mga buwisit na yan. Ha? Anong klaseng palpak? May kulang ba? May mali ba silang ginawa? So far wala naman ako napapansin. Ang happy nga ng mga kids eh. Marami. Sa pagkain, sa location, sa design, sa pagsasalita niyang MC na akala mo pinipilipit. Pabebe. Basta ang dami. Okay naman ah. Okay na yan sa inyo? Ang baba ng standard nyo? Girl, hindi naman milyones ang ginastos dito para magreklamo ka. Ano bang gusto mo? May red carpet ka? Ano pa? May artista nakakanta? May special performance ang BTS? Ano bang bet mo? Naiinis ako. Wala man lang nasunod sa mga gusto ko. Ano ba kasing gusto mo? Gusto ko sana yung kulay ng venue pastel green. Tapos yung cake may mga cute design. Ganun. Tapos sana yung maraming servings kada tao. Tapos yung cake din pala, yung as in sobrang laki. Minsan lang mag-isang taon yung pamangkin ko, ang boring pa. Tapos yung mga ipamimigay sana sa mga bata. Yung kakaiba sana ng mga lalagyanan. Ay we, para sa akin mas okay tong ginawa nila. Kapag lalaki, madalas talaga blue yan. Saka free lang naman yung cake, no? May free ice cream pa nga sila. Tapos ang galing ng MC nila, para siyang teacher na pakikinggan talaga ng mga bata. Ang babait din ng mga staff. Saka sapat yung servings nila para walang nasasayang na pagkain, di ba? Nakakabusog din naman. Hindi naman siguro matatako mga bisita nyo. Sakto lang sa binayad mo. Sobra pa nga sa packs eh. Yung iba may dala pang +1 kahit na wala naman dapat. Tansyahan lang talaga yung ginawa nila. Alam mo, masaya dapat tong araw na to eh. Pero ang OA mo. Hindi nyo kasi ako naiintindihan eh. Hindi ka talaga maiintindihan. Hindi ka na naging masaya. Gusto ko na susunod yung gusto ko. Hindi mo birthday kaya hindi ikaw ang bida. Lalo mo akong binabad trip? Wala naman dapat ika-bad trip eh. Kaso ginagawa mo yan sa sarili mo. Basta kami happy kami. Ewan ko talaga kung bakit ikaw hindi. Hindi ko talaga babayaran ng buo yan. Binigay pa naman na sa akin yung pera. Hindi ako masaya sa service. Uy, te, awa na lang. Nagpakahirap din yung mga yan. May mga babayaran sila, may mga inabono sila. Nag-avail ka ng service nila. So far okay naman. Tapos hindi mo babayaran ng buo? Sobrang nakakatrauma at ang lala ng mga mali nila eh. Walang malala dyan. Ang malala yung mindset mo.
Ang galing nga nila Kasi kapag may problema, nare-resolba na agad nila. Ang malala yung gano'n sa birthday ng pinsan ko. Panis mga pagkain, tapos ang susungit ng mga staff. Tapos ang pangit talaga ng venue, walang ka-design-design. Kung gano'n yung nakikita mo ngayon, kahit na huwag ka na magbayad, kasi pwede mo pang idemanda yung nag-cater dito. Pero kung ganito na maayos at maganda naman, awa na lang, huy. Basta hindi ako masaya. Kapag hindi ako satisfied, hindi ako nagbabayad ng buo. Kahit na ano pang sabihin ninyo, ayoko ng service nila. Napakawalang kwenta. Silang dalawang magkaibigan naman ang nagtalo. Hindi na lang masyadong pinatulan ni AZ dahil nakakahiya kung bigla na lang silang magsisigawan habang ang mga tao ay nagkakasiyahan. Lumipas ang oras hanggang sa natapos na ang event. Nagpapasalamat ang kapatid ni Solen sa mga nag-asikaso sa kaarawan ng anak niya. Matapos noon, pagod na silang umuwi kasama ang iba pang mga bisita. Ang naiwan na lang doon ay si Solen at ang kaibigan niya. Pinipilit kasi ni AZ ang kaibigan na magbayad na ng buo dahil ipinapahiya niya lang ang sarili niya. Bakit mo ba ako pinakikialaman, ha? Kasi nga, mali na yung ginagawa mo. Sana hindi na binigay sa'yo ng kapatid mo yung pera. Ganyan ka lang pala sa mga staff na nagpapakapagod para sa birthday ng pamangkin mo. Hindi nga kasi ako natuwa. Kaya hindi ko nababayaran yung kalahati. Ma'am, bayad pa po kasi yun sa amin Tapos yung sa pagkain pa po na inabunuhan namin. Bago lang po kami, ma'am. Hindi pa kami sikat. Wala pa kami gaanong booking ng mga event. Kaya sana naman po, wag ninyo na kaming baratin ng ganito. Eh wala akong pakialam. Huwag kang magpaawa sa akin. Hindi naman ako naaawa sa'yo, no? May mga pamilya rin po kaming binubuhay, ma'am. Nakapromo na po kami. Kasi po kung sa iba yan, mahal po talaga ang kailangan ninyong bayaran. Oo nga, bayaran mo na. Kawawa naman sila Binigay naman nila yung best nila Best ngayon? Ganon yung best para sa kanila? Basura? Grabe ka naman. Bago nga lang daw sila, di ba? Kumbaga may matututunan din sila. Doon naman natututo ang mga tao kapag may mali sila nagawa. At least walang panis na foods. Masarap din ang timpla. Hindi maalat, hindi matabang. Then super happy ng mga kids. Kung may naging problema, nagawa naman ng paraan. Nairaos din yung birthday ni Lucas, di ba? Wala akong pakialam. Kung ano yung nakikita kong klase ng service nila, yun lang din ang babayaran ko. Hindi nagpatinag si Solen. Ginawa niya talagang magbayad ng kulang kahit na ilang beses na rin siyang kausapin ng manager. Parehas silang nagtakutan hanggang sa nauwi na lang din sa pananahimik nila. Dahil baka malaki rin ang mawala sa negosyo nila kung ipagpipilitan nila ang gusto nila. Tinandaan na lang nila ang mukha ni Solen para daw sa susunod ay hindi na ulit siya bibigyan ng serbisyo. Magsasabi na lang din daw sila sa kapatid niya kung magkano lang ang nakuha. Nung nalaman nga ng kapatid ni Solen ang ginawa niya, humingi ito ng tawad at siya na ang nagbigay ng kakulangan. Nagalit din ito sa kanya at sinabi na sa susunod ayusin niya naman daw ang pakikitungo sa ibang tao. Pero wala pa ring pakialam si Solen. Nagpatuloy ang mga araw hanggang sa may pinuntahan silang seminar. May kinalaman yon sa trabaho nila. May bayad, kaya alam na agad ni AC ang sasabihin ng kaibigan niya. Ang boring naman nun kanina. Di wala man lang ako natutunan. Mas magaling pa ako dun Mas okay pa magturo yung nasa YouTube. Ako maraming natutunan. O boobs ka kasi kaya ganun. Hoy, sabihin mo wala kang kasiyahan. Ha, bla 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 bla. Wala akong time dyan. Aalis na ako. Bakit ba nagmamadali ka? Kanina ka pa tingin ng tingin sa relo mo. May kikitain ka ba? May date yan? Di ba ngayon ang schedule nung sa pagpapatato ko sa kilay ko? Ngayon pala yun. Sama ako. Ay, hindi pala. Aalis pala ako ngayon. Ihahatid ko pala pinsan ko sa airport. Send mo na lang sa akin ang result, ha? Pagpunta ni Solen sa klinik kung saan nga siya magpapagawa ng kilay, may mga nauna sa kanya.
pero gusto niyang siya ang unahin. Nagpupumilit siyang dapat kanina pa siya, pero pinapalit niya ang oras niya. Hindi pumayag ang mga tao ron, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumimangot. Hindi pa nagagawa ang kilay niya, pero nakasalubong na ito. Inip siya na parang gusto niyang madaliin ang mga nauna para sumunod na siya. At noong siya na ang gagawa ng kilay, ang dami niya pa ring dinadaldal. Ayusin nyo yan ha. Isang pagkakamali lang sinasabi ko sa inyo. Magrereklamo talaga ako. Basta sinabi ko kung ano yung gusto kong kilay. Yun mismo. Ayoko yung kahawig lang. Gusto ko perfect. Binayaran ko kayo para ayusin ang service sa akin ha. Sinigurado na mga gagawa ng kilay niya na masusunod siya. Sa tono pa lang ng boses niya, alam na nila na isa siya sa mga tao na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo at magalit. Marami na rin kasi silang nakakasalamuha na gaya ni Solen. Kaya tila ba alam na nila kung paano umiiral ang kanyang utak. Inayos naman nila ang serbisyo nila, pero wala talagang kasiyahan si Solen. Ang hapdi ngayon ha. Sinadya nyo ba to? Hindi man lang kayo nagdahan-dahan oh. Tsaka bakit ganito? Ang kapal naman ata. Tsaka hindi ata pantay ah. Yung dulo bakit naman ganito? Grabe pa yung pamumula. Hindi ako nasiyahan. Ulitin nyo to. Ayoko ng ganito. Baguhin mo to. Hindi ganito yung inaasahan ko. Ano ba yan? Sinabi sa kanya na hindi pa naman yon ang tunay na itsura ng kilay niya. Kapag humupa na raw ang pamumula at kapag gumaling na, sa kanya makikita kung tama ba ang hugis o bagay ba ang kapal at kulay sa kanya. Hindi niya agad masasabi matapos ang pagpapatato niya. Pero hindi nakinig si Solen. Pinagpilitan niyang ayusin yon base sa gusto niya. Ilang beses na ipinaliwanag sa kanya na hindi yun pwede dahil namamaga pa ang kilay niya. Saka na lang daw niya ibalik kapag magaling na at hindi niya talaga gusto ang resulta. Pero kung ngayon niya gagawin yon, magkakaroon ng mas malaking problema. Mapilit siya. Walang magawa ang mga tao kaya pinagbigyan na siya. Madaldal pa naman siya kapag hindi nakukuha ang kanyang gusto. Nung inulit, mas lalong namaga. Hindi niya makita kung tama na ba ang gusto niyang kilay. Nung gusto niyang ipagalaw ulit, hindi na pumayag ang mga nagtato sa kanya. Dahil baka ireklamo pa sila at pare-pareho silang mawala ng kabuhayan. Galit na galit si Solen, lalo na nung pumasok siya sa trabaho. 3 araw siyang hindi pumasok pero kita na grabe ang pamamaga ng kilay niya. Girl, ano yan? Bakit para namang sugat-sugat yan? Hindi mo ba inayos paglilinis dyan? Naiinis nga ako doon sa mga buwis na nagtattoo sa akin eh. Idedemanda ko mga yon. Bakit ba kasi? Eh di ba gusto ko nga yung parang Korean look na kilay? Yung ganun kay Ayu? O tapos? Eh hindi naman nila nakuha. Tapos basta kakaiba. Ayun, inaway ko sila. Tapos pinaulit ko. Hanggang ngayon di pa rin maayos. Ang hapdi nito ha. Ay, kung hindi nga naman sira ang kukote mo, bakit mo sila pinilit na ayusin yan same day? Hoy, hindi yun pwede. Pwede yun. Hindi pwede. Kasi nga namamaga pa yan. Need pa muna niyan mag-heal. Tapos dun mo na malalaman kung tama ba yung hulma ng kilay mo. Kapag hindi, di dun mo ibalik. Hindi yung nagmamadali ka. Kaya naman pala ganyan na nangyari sa'yo. Grabe yung pamumula oh. Susunod yan baka magsugat pa yan. Pagalingin mo na muna yan. Huwag mo ipapagalaw. Yun na nga. Kaya nga irereklamo ko sila. Baka mamaya wala pa silang permit. May kasalanan ka rin naman, no? Kung hindi mo naman sila pinilit at inaway, hindi naman ganyan ang mangyayari sa'yo. Deserve mo yan, girl. Ilang araw pa ang lumipas, hindi humuhupa ang pamumula ng kilay ni Solen. Madalas yung sumakit dahil nga sa sugat. May nakikita namang kilay pero hindi ito pantay dahil nga parang may bukol ang kilay niya. Minsan nagtutubig yun at minsan naman parang kinukutkot. Aray ko! Ay grabing hapdi. Ah! Ipa-check up mo na yan. Baka infection na yan.
Nagpunta na nga ako doon ng day off ko. Oh, ano bang sabi? May mga ginawa sila tapos binigyan ako ng gamot. Nagreklamo nga ako. Hindi nila ako napagaling. Mga buwisit. Ano bang akala mo sa kanila? Gumagawa ng himala? Malamang kahit simpleng sugat yan, kailangan maghintay ng panahon kung kailan maghihil. Atat ka kasi palagi eh. Sakit. Wala namang kwenta mga doktor doon. Taray, pati pala mga doktor di makawala sa'yo, no? Lahat na lang ba talaga, girl? Ang hirap naman lagyan ng gamot. Hindi ko mahawakan. Grabe, sobrang sakit. Puwisit at natuto. Sana hindi na lang ako nagpalagay kung alam ko lang na ganito pala mangyayari sa akin eh. Pinarusahan naman nila ako ng malala. Kung hindi ka siguro nagpumilit, baka hindi yan ganyan. Baka naghihil na yan. Tapos after ilang weeks, plakada na ang kilay mo. Aray ko. Ngapdi. Sakit. Grabe. Ang sakit kapag ganitong natutuyuan ng gamot. Kailangan ko linisan muna bago ko lagyan ulit eh. Hindi naman natutuyo yung sugat. Aray. Tapos kapag sakit. Sakit talaga. Tapos kapag gabi na, ayun, parang hinahalukay. Feeling ko sa lamig yun eh. Pero ayoko namang mainit. Mas masakit naman kapag natuluan ng pawis. Aray ko. Gamutin mo na lang muna yan bago ka magreklamo sa kanila. Malamang pinaghandaan na rin nila yung pagrereklamo mo. Kasi may mga CCTV sila doon. Tapos may mga usapan kayo. Mga buwisit talaga sila. Bulok ang service nila doon. Walang kwenta. Ikaw lang yata nakaranas ng ganyan doon. Kasi nagtanong naman ako doon sa mga friends ko eh. Okay naman daw pala sa kanila. Yung isang bakla na kaibigan ko doon siya nagpakilay. Ang ganda naman ang resulta. Mababait din naman daw mga tao doon. Baka kasi dahil sa pagiging feeling perfect at alam mo na lahat kaya nagkaganyan ka, no? Sakit. Aray ko. Walang humpay ang paghiyaw ni Solen sa sakit. Madalas na rin na hindi nagiging maayos ang tulog niya. Dahil sa kasarapan ng tulog niya, doon biglang sasakit ang sugat niya. Minsan umiiyak na lang siya pero wala siyang ibang bukang bibig kundi ang paninisi niya doon sa mga tao na gumalaw ng kilay niya. Galit siya sa mga yon at lagi niyang minumura sa utak niya. Dahil madalas siyang kulang sa tulog, apektado ang trabaho niya. Laging mali-mali ang nagagawa niya, kaya napapagalitan siya. Nakikiusap na lang siya palagi na huwag siyang alisin dahil kailangan niya ng pera at kabuhayan. Tila ba bumabalik sa kanya ang mga pagkakamali na binibintang niya sa ibang tao. Ngayon, sa kanya na nagrereklamo ang amo niya. Sa sobrang stress niya, nakaapekto naman ito sa pagkawala niya ng ganang kumain. Bumagsak ang resistensya niya. Alam mo, pwede mo namang ipalinis yan doon sa klinik na pinagpagawan mo niyan. Ano bang sabi ng mga yon? Hindi ko sila kinakausap dahil galit ako sa kanila. Ang taas naman ng pride mo. Ipapalinis ko sa kanila to. O tapos ano mangyayari? Aray ko. Mas lalo lang ako masasaktan. Ganon. Basurang service nila. Ibig sabihin, basura na rin yung magiging service nila sa akin ngayon. Ang sakit. Buwisit talaga, oh. O kaya sa ibang klinik. Para kung sakali, alam na rin nila kung paano gagaling yan ng mas mabilis. Tapos anong step kung may problema man sa pagkakatato ng kilay? Hindi ko alam. Aray ko. Paabot nga ng bulak. Kasi feeling ko mali yung ginagawa mong paglilinis eh. Lumala naman kasi. Nung nagpa-doktor ka, hindi naman ganyan itsura niyan, di ba? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang sobrang sakit. Aray. Kasi ayan oh, pansin ko itong, ayan yung sugat na yan eh, maliit lang yan eh. Tapos ngayon parang ang lala maglabas ng nana. Kahapon nga nagulat ako, parang may malagkit na tumutulo galing dyan. Kadiri nga eh.
Buti naramdaman mo agad tapos pinunasan mo. Hindi kasi pwede na ganyan lang yan eh. Sobrang lala, girl. Subukan ko maghanap ng mas maganda. Yung maayos ang service. Grabe. Aray ko. Dahil nga lagi na lang nahihirapan ng dalaga maglinis ng sugat niya, sinunod niya ang sinabi ng kaibigan. May nakita naman siyang tingin niya ay maganda, base sa komento ng mga taong sumubok na rito. Pero kahit na anong ganda na sabihin ng iba, may nasasabi pa rin at nirereklamo si Solen. Alam nyo, mas lalo niyong pinasakit tong kilay ko. Aray, parang binigla niyong tuklapin tapos nilagyan niyo ng kung ano-anong cream. Wala rin sa ayos yung pakikipag-usap sa akin ng isa ninyong staff ha. Napakabastos ng bunganga. Aray, tingnan niyo mas lalong sumakit. Mga buwisit kayo. Magsarado na nga lang kayo. Sa sobrang galit niya, nababanat ang balat niya sa bandang kilay, kaya nagagalaw ang sugat niya. Mas humahapdi. Dagdag pa ang sakit na dulot ng mga gamot na nilagay sa kanya. Umuwi siya ng bahay na walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Bakit ba ganito nangyayari sa akin? Ang sakit talaga. Aray. Grabe namang parusa to. Wala naman sana akong ginawang masama sa mga tao sa paligid ko. Sobrang sakit. Mga buwisit sila. Pinahirapan lang nila ako. Walang kwentang service nila. Sana magsarado na lang sila. Aray ko po. Sakit. Iyak ng iyak si Solen. Hindi siya nakatulog dahil nga sa sakit. Mas lalo ring lumalala ang nangyari sa kilay niya. Para bang bumukol na ito at kahit na anong gamot ang inumin niya, hindi na nawawala ang sakit. Kahit napilitin niya ang sarili na magtrabaho, hindi na niya magawa. Lagi rin siyang nahihilo kapag tumatayo siya. Hindi siya makausap ng maayos dahil lagi niyang rason na para siyang nakalutang. Dahil nga wala siyang maayos na tulog at kain. Kusa na lang din siyang umalis sa trabaho dahil lagi siyang napapagalitan at napapahiya. Inisip niya na magpagaling na lang muna siya bago ulit siya lumabas at maghanap ng trabaho. Lagi rin naman siyang binibisita ng kaibigan niya. Okay na tong grocery ko ha. Chat mo ko kapag may kulang pa. Huwag ka magrereklamo dahil hindi mo ko utusan. Wala tong service charge. Kusang loob yan. Baka magreklamo ka bigla na bakit ganyan binili ko. Bawal ka kasi na malansa. Malansa lang yung ugali mo. Anong gusto mo? Okay, salamat. Ay, ang attitude mo talaga no? Hindi ka marunong magpasalamat ng totoo? Lalabas ako bukas. Magpapagupit ako ng buhok. Magpakalbo ka kaya muna. Grabe ka naman. Pixie cut lang. Parang walang humaharang banda rito sa kilay ko. Semi-kalbo kaya. Ako ba pinagloloko mo? Init na naman ang ulo niya Suggestion nga lang, di ba? Ayusin mo naman. Para mo akong ginagawang katawa-tawa. Alis na ako ha. Wala ko ng 1 week. May travel ako kasama si Jowa. Kaya mo na yung sarili mo, bye. Ilang araw na mag-isa sa bahay si Solen. Wala namang ibang naririnig sa kanya kundi ang pagdaing niya sa sakit na nararamdaman niya. Panay siya iyak at sigaw. Mabuti na lang at walang kapitbahay na nagrereklamo sa kanya. Pinupuntahan naman siya minsan ng kapatid niya pero hindi ito nagtatagal dahil nga sa naaamoy niya sa bahay. Amoy sugat daw kasi. Totoo naman yun. Dahil maging si Solen ay naaamoy niya yon. Kaya minsan, kumukuha siya ng tagalinis sa bahay niya. Pero kahit yata sinong magaling at mabait na tagalinis, palagi siyang may nasasabi. Hanggang sa isang araw, lumabas na siya para magpagupit ng buhok. Hindi niya inaasahan na si Marcia ang makikita niya ron. Wala bang ibang magugupit ng buhok ko? Wala akong tiwala sa'yo. Meron naman, pero may ginagawa pa sila. Nagre-reband sila. Pwede kung makakapaghintay ka. Ano ba yan?
Makipagpalit ka sa kanila. Lipat ka na lang ng salon. Bakit mo ko inuutusan, ha? Andito na nga. Ang sakit. Ayan na. Hinangin na sa sugat ko yung buhok ko. Kasi kung ayaw mo sa akin, tapos ayaw mong maghintay ng matagal para may matapos, lipat ka na lang ng ibang salon. Karapatan mo naman yon bilang customer eh. Hindi ka naman namin pinipigilan. Ang tigas din ang mukha mo no? Andito ka rin talaga? May pamilya akong binubuhay, kaya halos lahat ng trabaho pinapasok ko. Wala akong pakialam sa drama mo. Kailangan ko yung maggugupit ng buhok ko. Ayaw mo nga sa akin, hindi naman kita pipilitin. Oo na, ayusin mo yan ha. Sinasabi ko sa'yo, kapag ako napangitan sa paggupit mo ng buhok ko, yari ka sa akin. Sisiguraduhin kong wala nang kahit sinong tatanggap sa'yong buwisit ka. Maingat na inasikaso ni Marcia si Solen, kahit pa wala itong ibang bukang bibig kundi ang pagrereklamo, kahit na hindi pa naman nakikita ang resulta. Nung natapos na, maayos ang pagkakagupit. Maganda, pero hindi yun nakikita ni Solen bilang maganda. Naghanap siya ng pwedeng ireklamo. Oh, bakit parang maiksi dito? Kahit mag-search ka, ganyan talaga ang pixie cut. Tsaka, binawasan ko banda rito para kahit nakahiga ka o nakatagilid, hindi sasanggi sa sugat mo yung buhok. Sinabi ko ba sa'yong gawin mo yun? Nagdedesisyon ka talaga kahit na hindi inuutos naman sa'yo? Mapansin ka talaga no? Ang pangit na nga ng pagkakagupit mo sa akin, ikaw pa yung pumili kung iigsian palalo o hindi. Wala ka ba talagang kasiyahan? Ganon. Aray, ang sakit. Ayan na naman, aray ko. Kasalanan mo to eh. Nagalit na naman ako kaya naggalaw na naman ang sugat ko. Aray ko. Ikaw lang naman ang gumalit sa sarili mo. Sakit. Kapag itong sugat ko hindi na gumaling, kasalanan mo to. Hindi na talaga gagaling yung sugat mo. Mas malala naman dyan yung ugali mo. Unahin mong gamutin ang ugali mo bago yan. Walang hiya ka talaga. Alam mo kung bakit nangyayari yan sa'yo? Dahil wala kang ibang ginawa, kundi taasan ng kilay ang mga taong nagtatrabaho lang naman. Wala kang kasiyahan, di ba? Deserve mo yan. Aray ko, sobrang sakit. Mas masakit naman dyan yung mga salita na sinasabi mo sa ibang tao. Yung mga nawala ng tiwala sa sarili nila. Mga nawala ng trabaho at kabuhayan dahil lang sa walang katapusan mong pagrereklamo. Bakit lalo sumasakit? Demonyo ka ba ha? Ikaw bang may gawa nito sa akin? Ano naman kung ako ngang may gawa niyan sa'yo? Yan yung service na bagay sa tulad mo para mas lalo mong madama yung galit ng maraming tao. Alam mo, wala namang masamang magreklamo kung nasa tama ka naman. Kasi kahit ako, nagreklamo ako kapag mali ang service na ginawa nila sa akin. Pero hindi yung ganyang kalala sa'yo na parang gusto mo lahat ng tao susunod sa kung ano yung naiisip mo. Aray ko, humanda ka talaga sa akin. Wala akong dapat paghandaan sa'yo dahil ako, sanay na ako sa hirap ng buhay. Ang dami ko na rin napagdaanan. Ang daming trabaho yung nasubukan ko. Sanay na rin naman ako sa reklamo ng mga tao. Pero ikaw, dapat matutunan mo rin sa sarili mo kung hanggang saan lang yung pwede mong ireklamo. Matutunan mo rin sana na hindi lahat ng gusto mo, yon ang dapat na nasusunod. Hindi na nakipagdebate si Solen dahil hindi na rin naman niya alam kung anong sasabihin niya. Sobrang sakit na rin kasi nang nararamdaman niya nung mga oras na yon. Pagka-uwi niya sa bahay, ginagawa na niya lahat ng paraan para mawala ang sakit, pero walang nangyayari. Napaluhod na lang din siya sa sobrang pagod. Magdamag noon na walang humpay siyang umiiyak. Gusto niyang humingi ng tulong para magpatakbo sa ospital, pero wala naman siyang matawagan. Hindi na rin niya maharap dahil kada kikilos siya ay sumasakit ang sugat niya. Hanggang kinabukasan ay gising na gising siya.
Pagod na ang katawan niya pero hindi niya magawang magpahinga. Mabuti na lang kahit paano nabawasan ang sakit pero kumikirot pa rin. Noong kinahapunan, nagpunta sa bahay niya ang kaibigan niya. Hindi pa ako umuwi sa bahay, dumiretso na ako rito. Bukas na lang siguro ako uuwi. Dito na muna tong maleta ko ha. Oh, kumusta ka na pala? Ano na nangyari sa'yo? Parang puyat na puyat ka. Hindi pa ako natutulog. Bakit? Sumakit na naman ba yung sugat mo? Oo, as in pinakamasakit talaga sa lahat na napagdaanan kong sakit. Ay, over naman? Oo nga kasi, hindi naman ako nagbibiro. Bigla siyang sumakit ng ganong kalala dahil nakaaway ko si hindi ko na maalala kung sino siya. Basta yung babae dun sa event ni Lucas. Yung si Marcia yata yung name nun? Oo ata, basta yun. O, ano naman kinalaman nun? May isa siyang part-time job yata. Siya naggupit sa akin. O tignan mo ang pangit, di ba? Nabubuisit ako sa kanya. Okay naman. So ano nga? O tapos inamin niya na siya nagpakulam sa akin. Buisit yun? Te, matulog ka kaya no? Kung ano-ano na lang naiisip mo, nababaliw ka na talaga. Hindi ako nababaliw. Totoo yung sinasabi ko sa'yo ha. Nung nagtatalo kami, para siyang demonyo. Tapos ayun, sobrang sakit na ng sugat ko. Ang sama niya. Ewan ko sa'yo, hindi ko akalaing aabot ka sa ganitong punto. Hindi kita gets, te. Ako pagod ako sa biyahe ha. Matulog na tayo para makapagpahinga yung utak mo tapos makapag-isip ka ng maayos, di ba? Totoo nga. Kaya tulungan mo ako matalo yung mangkukulam na yon. Ano bang akala mo sa akin, albularyo? Hoy, matulog ka na, antok lang yan. Ilang beses pang kinulit ni Solen ang kaibigan niya na nakulam nga siya. Naniniwala rin naman si AZ sa kulam pero imposible naman daw na may kukulam kay Solen. Kaya ganun daw ang nangyayari sa sugat niya ay dahil nga sa ayaw niyang magbago. Dahil din daw sa kagagawan niya yon. Matigas ang ulo niya. Pero dahil sa sobrang kulit niya, napilitan na lang si AZ na maghanap ng albularyo at sinamahan siya magpunta ron. Nag-absent ako para dito ha. Kapag ako nabigyan ng memo, kita mo, ikaw sisisihin ko. Ang daming tao. Gumawa ka naman ng paraan para mauna tayo. Ang sabi mo, nagpabook ka na ng appointment. Girl, ano bang akala mo sa albularyo? Walang book dito ha. First come, first orasyon dito, no? Tagal mo kasi. Sabi ko madaling araw pa lang biyahe na tayo, tinanghali ka pa. Gumawa ka ng paraan. Hoy, wag mo ko inuutusan ha. Sinamahan kita dito dahil naaawa ako sa'yo. Dahil sa paulit-ulit mong sinasabi na kinulam ka. Wag mo ko obligahin na gawin ang gusto mo. Baka iwan pa kita rito. Kung mainipin ka, aba, umuwi na tayo. Lahat ng taong nandito may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Hindi ka special para unahin ka. Ang tagal eh. Ano ba namang service yan? Kung ganyan ang ugali mo, baka pati albularyo hindi ka tulungan. Nakakapikom ka sa totoo lang. Kaya hindi ka gumagaling eh. Yung ugali mo walang pagbabago. Bahala ka kung hindi ka magbabago, baka ganyan ka na talaga habang buhay. Sa bagay, ikaw naman ang magsasuffer. Pangit na ugali mo eh. Nagtalo na naman ang magkaibigan. Halos gusto nang umuwi ni AZ pero hindi niya iniwan si Solen. Hanggang sa umusad na nga ang pila at si Solen na ang titingnan ng albularyo. Nagsagawa pa ng kung ano-anong pamamaraan ang albularyo para makausap ang mangkukulam. Doon nila napatunayan na may halong ritual nga ang nararanasan ni Solen. Doon mas lalong nagalit ang dalaga at halos gusto na rin niyang ipakulam si Marcia. Pero sinabi ng albularyo na hindi niya yon ginagawa at hindi rin daw siya sigurado kung si Marcia talaga ang kumulam sa kanya o nagpakulam. Hindi raw siya pwedeng magdeklara ng pangalan dahil wala naman siyang ibang makita. Ang gagawin lang daw sa kanya ay pagagalingin siya. Pero pinababalik siya sa susunod na Biyernes. Bakit hindi mo pwedeng kulamin yung gumawa sa akin ito? Sure talaga ako na si Marcia yun. Alam nga niya, saka sinabi niya.
Akala ko ba may kapangyarihan ng mga albularyo? Kulamin mo siya, tapos sinayang mo lang oras ko, ha? Hindi mo talaga ako pinagaling agad, no? Babalik pa talaga sa susunod? Ano ba naman tong service na ino-offer mo? Magbabayad ka mo para sa ganito kabulok na serbisyo, ha? Uy, baliw ka, tumigil ka nga dyan. Nakakaya ka talaga kahit kailan. Donation lang yan, walang sinabi na presyo. Tinutulungan ka na nga eh. Tatang, sorry po ha. Pasensya na po talaga kayo. Eh bakit ka ba humihingi na sorry sa kanya? Eh sa totoo naman na palpak yung service na offer niya. Sa susunod ha, huwag kang magsabi na albularyo ka kung hindi mo naman agad gagawing mapagalingan tao. Nakakainis to, namimera ka lang eh. Si AZ na ang nahihiya sa ginagawa ng kaibigan niya, kaya hinila na niya ito at inaya na umuwi. Silang dalawa na ang nagbangayan. Sinabi ni AZ na hindi dapat ganon ang pamamaraan niya ng pakikipag-usap sa albularyo. Huwag niyang pagdudahan ang serbisyo nito. Dahil kung totoong gusto niyang gumaling, dapat alam niya kung paano rumispeto ng gawain ng iba. Sinabi rin ni AZ na hindi na siya hahanap ng ibang albularyo. Kung gusto talaga ni Solen gumaling, una niyang ayusin ang ugali niya. Dahil hindi sa lahat ng oras siya ang tama. Humihingi siya ng pabor at hindi siya obligasyon ng kahit na sino. Pero kahit na ganon, hindi pa rin natatauhan si Solen. Sa inis niya rin, nagpunta siya sa salon kung saan nagtatrabaho si Marcia. Ano bang sinasabi mo? Bakit naman kita ipapakulam? Kunwari ka pa talaga ah. Eh nung last na usap natin inamin mo ah. Wala akong inamin. Ang sabi ko nun, ano naman kung ako. Oh, ayan, ganyan mismo. Pero hindi ako ang gumawa niyan sa'yo, no? Kung kukulamin man kita, gusto ko mas malala pa dyan. Hindi pwedeng sasakit lang yung kilay mo o kaya mamaganang ganyan. Gusto ko, idamay na pati bibig mo. O so, may balak kang dagdagan? Anong mahirap intindihin sa mga sinasabi ko? Sa mga paliwanag namin? Kasi hindi kita mag-gets eh. Bakit ba lagi kang galit sa mga tao? Bakit ba lagi mong iniisip na mas angat ka, na mas lamang ka sa mga gumagawa ng trabaho lang naman nila? Ganyan ka ba talaga, ha? Dahil totoo naman na hindi ninyo inaayos ang trabaho ninyo. Alam mo, sa mundong ito, walang perpekto. Walang kayang gumawa ng eksaktong bagay. Kahit sarili mo, hindi mo yun kaya. Yun nga ang dahilan kaya lumalapit ka sa ibang tao, hindi ba? Hindi mo kayang ayusin yung buhok mo, kaya lalapit ka doon sa may kayang gawin yon. Kasi kung mas magaling ka sa taong nilapitan mo, una sa lahat, hindi ka doon lalapit, hindi ba? Huwag mo akong pinapangaralan ha. Hindi yan ang kailangan ko. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung ginawa mo sa akin. Wala nga akong ginawa sa'yo. Baka ibang tao ang kumulam sa'yo. At sino naman, Aber? Aba, mahalay ko. Hindi lang naman siguro akong galit sa'yo, no? Pero ikaw yung mas may motibo. Kahit na gusto kong kulamin ka, hindi ko naman agad yun magagawa, no? Tsaka, takot ako sa babalik sa akin. Maraming galit sa'yo dahil sa ugali mo, kaya huwag ka na magtaka. Hindi ka lang sa akin may atraso. Aminin mo na sa maraming tao. May mga nawalan pa nga yata ng trabaho dahil sa panay mo reklamo, di ba? Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi ko iniiba ang usapan. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung totoo. Kapag kasalanan mo, hindi mo inaamin. Ang ginagawa mo, ipinapaako mo sa ibang tao. Mali yung ganon. Ano? May hinahanap ka bang solusyon o naghahanap ka lang ng paglalabasan mo ng inis? Malamang dahil yan sa insecurities mo. Baka hindi ka pinapansin? Baka gusto mong mas makilala ka? Mas maging angat ka? Hindi ko alam. Kasi ikaw lang nakakaalam nun. Baka may takot ka sa sarili mo na ayaw mong mahalata ng iba. Kaya dinadaan mo sa tapang-tapangan. Dahil totoo naman na karamihan sa inyo mga walang respeto, di ba? Yung mga delay, yung mga pagkakamali. Tao kami. Lahat tayo nagkakamali. Hindi lahat ng paghihintay laging kawalan na ng respeto. Maraming paliwanag,
Maraming pangyayari. Yung simpleng mali na pwede namang tanggapin, palalakihin mo. Hindi ka tumatanggap ng sorry at hindi ka rin marunong humingi ng tawad. Tao ka. Kung ang Diyos nga, hindi naghahangad ng perpektong tao ikaw pa kaya? So ano, sinasabi mo na bawal na ako magreklamo? Hindi ko sinabing bawal kang magreklamo. Ang sinasabi ko, ilugar mo yung reklamo. Yung tama. Yung kailangan ng karapatan mo. Hindi yung pangmamaliit lang sa iba at pagyayabang. Hindi ko na alam kung paano ipaliliwanag sa'yo. Matalino ka naman sana. Huwag mo limitahan yung utak mo sa kung ano lang yung dapat mong paniwalaan. Lawakan mo yung pag-unawa mo. Malalaman mo kung ano yung ibig kong sabihin. Ang dami mo nang nagawang mali sa akin. Wala akong narinig na sorry. Hindi ko na yun hihintayin, pero iisa lang ang sasabihin ko. Hindi ako ang kumulam sa'yo. Buo ang paninindigan ni Marcia na wala siyang ginagawang masama. Pero ipinagpipilitan pa rin ni Solen kung ano-anong paninira at pang-aaway ang ginawa niya. Hanggang sa napagod na lang din siya. Mabilis na siyang manghina, dala na rin ang kulang sa tulog at kain. Minsan pa, habang mag-isa siya sa bahay niya, bigla na namang sumakit ang sugat niya. Ito na naman, ang sakit, grabe. Aray. Tama na tong parusa na to sa akin. Ayoko na. Aray. Ang sakit na. Sobrang sakit na nito. Ayoko na. Sino mo nagpapahirap sa akin? Maawa ka na. Ayoko na. Ang sakit na talaga. Aray. Walang ibang maririnig sa loob ng bahay ni Solen kundi ang hiyaw niya at ang pag-iyak niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Tila ba nawawala na siya ng pag-asa. Hindi na niya alam kung gagaling pa ba siya. Kung may magbabago pa ba sa buhay niya. Hindi niya magamit ang pera niya para gumaling siya. Para bang wala na siyang saysay sa mundo. Sa mga sandali na yon, tila ba unti-unti na rin niyang pinagsisisihan ang mga mali niyang nagawa sa buhay. Mga pagkakataon na naging masama siya sa ibang tao. Na baka nga tama si Marcia. May taong gumaganti sa kanya na nagawan niya ng mali noon. Hindi man niya kilala kung sino. Hanggang sa isang araw, dumalaw na naman sa kanya ang kaibigan niya. Ano, gusto mo pa bang magpa-albularyo? Tatanggapin pa ba ako dun? Hindi natin alam, mag-sorry ka na lang, yung totoong sorry. Paano kung ayaw niya? Wala na tayong magagawa. Hanap tayo ng iba kaso mainipin ka. Baka kasi awayin mo na naman mahirap na. Hindi na. Hindi na? Oo, ayoko namang away ng ganyan. Uy, ikaw ba yan? Natatakot na ako. Baka ibang tao na yung nasa katawan ni Solen. Be, nasan ba yung totoong Solen? Hindi naman ako nagbibiro. Totoo nga. Nung naranasan ko yung sobrang sakit, parang naalog na rin yung utak ko. Parang sinabi sa akin yung mga mali ko. So, gora ka na? Oo, sana gumaling na ako, no? Ang hirap ng ganito Ayoko nang maranasan tong ganitong kasakit. Totoo ba? I mean, tumatanggap ka ng pagkakamali mo? Hindi mo na sinisisi yung ibang tao? Oo, tama nga si Marcia. Ang dami kong taong nagawa ng mali. Hindi ko alam kanino ako hihingi ng sorry. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-pray na lang ako tapos nag-sorry. Ganun na lang. Sabi ko sana makarating sa mga taong nagawan ko ng mali yung sorry ko. Tama nga naman na hindi naman masama ang magreklamo. Pero yung naaayon naman sana sa reklamo. Kung dapat talagang ireklamo. Pero yung maliliit na butas na nakikita ko na pinapalaki ko, yon ang mali. Tsaka pwede ko rin naman silang kausapin na maayos sana at mahinahon kung may napansin akong mali. Kesa naman yung pangungunahan ko na ng galit agad, diba? Hindi yung namamahiya ako, nananakot ako, nananakit ako ng damdamin nila. Yung kalmadong reklamo, kasi
Alam ko naman na aayusin din nila yun. Kaya nagsisisi na ako dun sa mga nagawa kong paninisi sa iba kahit na sinunod lang din naman nila yung gusto ko at yung tama na naaayon sa trabaho at kaalaman nila. Baka sa boses ni Solen ang sinseridad. Gusto niyang baguhin ang pag-uugali niya. Naghahangad ng pangalawang pagkakataon. Bumalik sila sa albularyo at humingi ng tawad. Napatawad naman siya dahil ramdam na totoo na ang puso niya sa paglapit at paniniwala na gagaling siya. Sa ngayon, nasa proseso pa lang ng paggaling si Solen. May sugat pa rin ang kilay niya, pero kahit paano ay hindi na siya pinarurusahan sa sakit. Tinulungan na siya ng albularyo na makatakas sa kulam, pero hindi niya pa rin alam kung sino ba ang may gawa sa kanya noon. Pinatawad na lang din ni Solen at humingi siya ng tawad sa anumang nagawa niya rito. Minsan, may mga tao na sinasadya ang pagrereklamo kahit na wala namang dapat ireklamo. Ginagawa nila ito para makaramdam ng kapangyarihan, para mapansin o para maging mas angat at mukhang magaling. Minsan, ginagawa rin nila para makakuha ng libreng serbisyo. Laging iniisip na kahit maliit na aberya, dapat ay isisi sa ibang tao kahit na sila naman ang may mali. Wala namang masama sa pagbibigay ng opinyon sa isang bagay na ayaw mo. Kung tunay na mali o gusto mong may mabago. Pero lahat ay nadadaan sa maayos na usapan, hindi sa paraan na may dapat mapahiya. Kung ang reklamo ay walang layuning ayusin ang sitwasyon, mas mabuting manahimik o magsalita ng mahinahon. Tandaan na hindi lahat ng bagay na hindi ayon sa gusto mo ay mali. Minsan, hindi naman serbisyo ang dapat na ayusin, kundi ang pag-uugali ng isang taong sanay magreklamo kahit wala namang dahilan. Kayo ba mga apo? Mahilig ba kayong magreklamo o kaya ay may trabaho na laging may nagrereklamo? Ibahagi nyo naman ang inyong sariling karanasan kasabay ng opinyon sa ating bagong kwento. Naway naghatid ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Chiki So, Irisabela Tuazon, Lorena Morate, Paz and Boz Channel, Gia Gigi, Dominica Escarmosa, Asia Tutu, Maria Tess Nape, Luna Luna, Ace Fantinalgo, Wiwiw Edralin, Marilu Aguilar, The Who 247, JLTV Vlog, Sara Cañete, Lance MBB, Angelina Ignacio. Salamat sa pakikinig nyo. Marilyn Lamit Atienza, Arialin Notarte, Flordeliza Banya Onday, Luna Kiko Gaming, Aida Galabin, Cynthia Española, Aksa Andrade, Dina La Victoria, Catherine Matabalao, Marilor Guevara, Ami Bag, Juliet Capisnon, Delia Catu, Larry Ambay, Elsa Haviña, Hazel Fiesta. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.